Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, tungkol po to sa, nagsabi na po ang mahal na Pangulong Marcos na ito po, yung kanyang kondisyon, kaya po siya nagkaroon ng medical problem. Hindi naman problem dahil nalutas na raw, no, di umano. Pero ayon nga sa Pangulo, siya po ay wag daw po kayong masyadong excited. Sayang naman, na-excite naman kami. Alam din ng Pangulong Marcos na excited ang lahat. Pag-usapan rin po natin ang ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban po kay BBM ay hindi po tinanggap ng eto pong House of Representative. Ano na nga tawag dun sa tumatanggap na yan, yung Secretary General, ayan, si Garapil. Yan po pag-uusapan natin at ano po ba, yun po bang unang complaint, kasi may pangalawa at pangatlo na. Ibig po bang sabihin, ito pong pangalawa at pangatlo ay wala na pong silbi? Aba, meron pong mga paliwanag po dyan, no? Magkaiba po pala yung file at yung triggered. Kaya pag-uusapan po natin yan, bakit po nagpipilit pa rin, may nag-file na nga ng nauna? Hindi po ba pag may nag-file na, pagkakaintindi natin, ay magte-trigger na tong tinatawag nating 1-year rule ban, no? Bawal na uli na mag-file ng kasong impeachment sa same official, impeachable official. Yan po mga lilinaw po natin yan lahat. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin mga kapatid, no? Agad-agad. Pag-usapan na natin agad yan. Baka pag-usapan pa ng iba. Okay, unahin na po natin tong medical condition, no, ng ating Pangulo. Ang sabi po ng Pangulong Marcos, huwag kayong masyadong excited dahil this is not a life-threatening condition. Parang sinasabi po ni Pangulong Marcos, buhay pa siya, bakit excited kayo masyado? No? Alam niyo po, Mr. President, buti alam niyo. Ang sakit siguro, no, mga kapatid, no? Ang sakit siguro na alam mo na pag nababalitaan na nagkakaroon ka ng medical condition, no? Alam po ni Mr. President, aware siya na excited ang majority ng mga Pilipino. Excited na baka isa siya, no, sa mga ipinalalangin ni ng ating Santa Cara David, no? Aware na aware po yung Pangulo natin na marami pong excited sa kanyang pamamahinga. Ako po, naging leader rin naman po tayo kahit papano. Siguro napakasakit, no? Yung pong marinig mo lang yung mga kumbaga yung mga kasama mo, kung ikaw po leader, marinig mo lang sila na mayroong mga negatibong pananaw laban sa iyo, no? Masakit na po. Kaya talagang sanayan po ang pagiging leader. Yung pagiging leader po, hindi po basta-basta para sa mga tao yan. Pero eto po, si Mr. President, aware na excited ang mga Pilipino. No? Majority ng Pilipino ay excited kung sakali po siyang magpapahinga na sa pagiging Pangulo. No? Siguro napakasakit. Yun siguro yung pinakamasakit na mararamdaman ng isang leader na hindi sila yung mga nasasakupan mo o yung pinaglilingkuran mo ay excited na hindi ka na leader. Okay. Alamin po natin, no? Basahin po natin ano ba talaga tong
nangyari. Kasi kanina hindi malinaw eh. Ngayon po unti-unti na pong luminaw na hindi naman po pala life-threatening. Ito pong naging medical condition ng ating Pangulo. Ito po, Marcos Jr. na sobrahan sa puyat dahil sa sobrang sipag. Yan po ay ayon no, sa palasyo. Nilinaw ng Malacanang na posibleng dulot ng sobrang pagod at puyat ang naging discomfort na naranasan ni Pangulong Marcos Jr. dahilan upang siya ay pansamantalang sumailalim sa medical observation. Ayon kay Yusek Claire Castro, Palace Press Officer at PCO Undersecretary, kahit madaling araw ay patuloy pa ring nagtatrabaho. Ha? Madaling araw na pala, Mr. President, nagtatrabaho ka pa. Ang Pangulo, kaya hindi umano nakapagtatakang makaranas ito ng matinding pagod. Tanong ko lang, Auntie Claire, no? Paano mo nalaman na nagtatrabaho pa sa tuwing madaling araw? Alam ko, ang trabaho mo dyan, ano lang eh, umaga ka lang o maghapon lang. Ha? Tanong ko, Auntie Claire, taga Malacanang ka ba? Hindi ko ma-imagine paano mo nalaman na si Mr. President ay nagtatrabaho ng hanggang madaling araw. Ayan, alam niyo po, minsan na dati nung ako po ay pumapasok pa na normal. Kasi ngayon yung pasok natin hindi na talaga pasok eh. Nasa loob na lang tayo ng ating mga kwarto. Ang pinakapasok lang natin eh diyan sa may Birada Aguila. No? Pero noon po na kinakailangan mong pumasok na maaga, minsan madaling araw pag wala kang almusal, no, bibili ka ng pandesal. May mga nakikita po ko ng mga kabataan na talagang puyat. Mga tulala lang eh. Alam nyo na siguro yung mga sinasabi ko. Minsan may nanonood lang ng TV magdamag. Ha? Yung iba naman po, nagbubuting-ting lang ng kung ano-ano. Kumbaga, nasanay po tayo na may mga tao na hanggang madaling araw gising pero hindi ibig sabihin na productive pa sila ng madaling araw. Yun po yun. No? Wala naman tayong sinasabi na si Mr. President ay ganun. Kaya lang, bigla ko lang naisip na may mga tao po na ganun talaga ang sitwasyon. No? Hanggang madaling araw, gising na gising. Dahil sa kanila pong kondisyon. Kondisyon din. Okay, bilang precautionary measure, dinala si Pangulong Marcos sa St. Luke's. Kanina po, nung binalita natin to, hindi pa natin tiyak kung doktor lang ang nagpunta sa Malacanang. This time, talagang may medical condition kasi dinala siya sa St. Luke's kung saan siya ay minonitor ng mga doktor. Kinumpirma ng palasyo na stable na ang kanyang kondisyon at wala ng komplikasyon. He has been discharged back in Malacanang. Alam niyo po, sinabi po ng Pangulo, no, hanapin ko lang, meron na pong pangalan yung kanyang kondisyon eh. Ito po. Sabi po ni Mr. President mismo, siya na mismo yung binasa natin kanina kay Auntie Claire yun eh. Ito po, siya na po mismo. Huwag daw kayong masyadong excited, sabi po ni BBM. Personal humarap sa publiko sa pamamagitan ng isang video update si Pangulong Marcos Jr. upang linawin ang kanyang kalagayan matapos ang mga ulat at espekulasyon kaugnay sa kanyang kalusugan. Sa video inilabas ng Presidential PCO, ito po, diretsa na, I'm fine, I'm feeling very, very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problema. Ano po ba talaga yung problema, Mr. President? Ayan, paliwanag ni Marcos, what happened was apparently I now have diverticulitis. Yan. Yan po ang medical term dun po sa naramdaman niya. Diverticulitis. Ito po, it is a common complaint amongst people who are heavily stressed
and people who are, I have admit, growing old. Ayan po pala, exclusive yung sakit na yan, no? Para sa mga stress, sa mga taong stress, at saka sa mga taong tumatanda. Hindi na mahalata, Mr. President, na stress kayo. Hindi rin naman halata na tumatanda kayo. Di ba? Maganda nga ang kalusugan nyo. Pero Mr. President, delikado po yan. Pag may mga medical condition na kayong ganyan, kinakailangan nyo pong magpahinga. Ito po, ang sabi ni Payo po ni PCO Undersecretary. Overwork kayo, sir eh. 'Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? Yan po. Hinay-hinay po, Mr. President, magpahinga na po kayo, no? At tagalan nyo po yung pamamahinga. Anyways, nakalagay naman po sa Constitution natin na once na kayo po ay namahinga, ay hahalili na po yung Vice President. Baka gusto nyo naman pong pasayahin. Hindi na nagpatumpik-tumpik. Mr. President, alam niyo po, eto lang tatapatin ko na kayo. Pag kayo po nagpahinga, pare-pareho po, naku, marami pong masisiyahan. Masisiyahan po kaming mga nagmamahal sa iyo. Di ba? Sabihin mo, Vice President, Sara Duterte, kalimutan na natin yung mga pagtatalo natin. Kinakailangan sa medical condition ko na hindi ako ma-stress. Alam nyo, very stressful po, Mr. President. Very stressful po ang maging presidente. Ramdam po namin kayo. Ang gusto po namin ay ma-enjoy nyo pa yung natitira nyong mga panahon dito sa mundong ibabaw. No? Napakabait po namin sa inyo, Mr. President. Pinapanalangin po namin na magkaroon po kayo ng wisdom, no? Na sumunod sa doktor. At marami po kayong mapapasaya, Mr. President. Hindi po yung mga kalaban nyo. Kayo naman, Mr. President. Huwag nyo po kaming ituring na kalaban. No? Magiging masaya po tayo pag binigay nyo na po kayo. Halimbawa po, pinagbigay nyo. Dok, mukhang hindi mawawala ang stress sa pagiging presidente. Tumatanda na ako, di ba? Pag narinig po namin yung dialogue nyo na yan na ipapaubaya nyo na sa doktor, sa sinasabi ng doktor, maghinay-hinay, huwag magpa-stress, Mr. President, marami po kayong mapapasaya. Pag naging presidente na po si BP Sara, marami po kayong mapapasaya sa pagpapasya nyo na yan, Mr. President. Alam nyo po kung bakit, Mr. President? Kasi concerned kami sa inyo. Concerned po kami sa kalusugan ninyo. Gusto po namin kayong nagpapahinga para po malubos-lubos po yung tumagal pa po ang inyong buhay. Ayaw nyo po ba nun? Mapa BBM, mapa Duterte supporters, kami po mga Duterte supporters, nananalangin. Nasundin nyo po ang doktor. Magpahinga po kayo. Ibigay nyo na po kay BP Sara yung stress na yan. Anyway, bata pa si BP Sara. Baka kaya pa ng kalusugan niya yung stress. Di masasaya po tayo pare-pareho. Pero may mga hindi po masaya niyan, Mr. President. Yung mga iniisip pa lang po na si BP Sara. Tama naman kayo doon, Mr. President. Marami pong excited na kayo po ay mamahinga ng tuluyan. Pero ganun po talaga, doon tayo papunta lahat, di po ba, Mr. President? Kaya unahan nyo na, no? Kayo na mismo ang magpahinga sa sarili ba, yung health po natin, yung pong mga power, yung pong wealth and power, nariyan na po yan sa inyo, nakamtan nyo na po. Tapos kayo po ang pinakamalaking boto na presidential candidate. Kaya talagang record na po yan. Kaya kung ako sa inyo, Mr. President,
Pahinga na po. Pahinga na po tayo. Para sa kalusugan lang. Di po ba? Okay. Punta na po tayo rito sa mga iba pang usapin. Yan lang po. Sana pakinggan nyo kami, Mr. President. Ipaubayan nyo na sa bata-bata. Kaya po ni BP Sara yan. Huwag po kayong mag-alala. Ha? Okay, eto naman po. Parang hindi ko alam kung natapos na natin to, no? Sumagot po si para na talakay na natin yan kanina. Wag na yan. Dito po tayo sa ngayon po ay pangalawa at pangatlong impeachment complaint laban po kay Mr. President BBM. Ito po, hindi po tinanggap ng secretary yung opisina ng Secretary General ng Kamara na si Cheloy Garafil. Siya na po yung bagong Secretary General. Si Cheloy Garafil po ay yung opisina niya na Secretary General ng House of Representatives ay hindi po tinanggap ito pong complaint. Second and third complaint, no? Mamaya po ipapaliwanag po natin yung mga pagkakaiba-iba. In summary po para magka-ideya po kayo na magkakaiba po tong mga final na impeachment. Pero ang question po rito, kung magkakaroon po ng 1-year ban, yun pong impeachment, bakit po may impeachment complaint, bakit po na may nagpa-file pa ng second at may nag-file pa po ng third? Sasagutin po natin yan, no? Yung legal basis niyan. Anyways, ayon po kay dito po kay Attorney Vic Rodriguez, Cheloy Garapil, huwag kang masyadong garapal. Yan po ang pahayag ni Attorney Rodriguez dahil mariin niyang binatikos ang umano'y pagtanggi ng Office of the Secretary General ng House of Representatives na tanggapin ang ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Sa kanyang pahayag, giniit ni Rodriguez na ang impeachment ay isang malinaw at tahasang prosesong konstitusyonal. Itinakda upang papanagutin ang isang Pangulo sa mga kasong culpable violation of Constitution, treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes at betrayal of public trust. Ayon kay Rodriguez, wala sa kapangyarihan o diskresyon ng Secretary General ng Kamara ang harangin o tumanggap ng impeachment complaint dahil ito ay isang ministerial duty, hindi isang opsyong mariing maaaring piliin o ipagkait ng opisina. Ito po ang sinasabi ni magaling na abogado po to si Rodriguez. Ang sinasabi niya po, pag may nag-file po ng complaint, nagpasa po sa opisina nyo, ay kinakailangan pong tanggapin at kinakailangan pong ipasa yan sa Speaker of the House. Okay. Wala po sa kapangyarihan o diskresyon ng Secretary General ng House na harangin at hindi tanggapin ang isang ministerial duty tulad ng paghahain ng impeachment complaint. Ayan. Ito po, ang kinakatwiran kasi ng mga nasa opisina ni Garapil, wala raw po sa ang secretary ay naroon sa Taiwan. Hindi po legal na batayan yan na out of the country. Sabi ni Rodriguez, kinakailangan po tanggapin nyo lang. Kaya ang sabi niya, Garapil, wag namang garapal. Wala namang garapalan. Ayun pala. 'Di ba? Ang ganda ng pagkakasabi. Garapil, wag kang garapal. Ayan, ang reaksyon ni Rodriguez ay sumasalamin sa lumalakas na argumento ng ilang sektor na ang hindi pagtanggap sa impeachment complaint ay hindi lamang procedural issue, kundi isang seryosong usapin konstitusyonal na maaring magbukas ng mas malalim na debate sa loob
at labas ng Kongreso. Ito po mga kapatid, no, yan yung sinasabi natin na hindi po tinanggap. Okay. Ngayon, ito po, may tinanong tayo na legal expert. No? Ang tinatanong po natin, kasi yan yung pinagtatalunan namin kanina, dyan sa Birada Aguila, na po pwede pa ba na kung may nauna na nag-complain, kasi naisip rin natin, no? Halimbawa, katulad po nun, yung first complainant, di ba? Kung pinagdudahan na po yan, wala na ba talagang, kumbaga, pag may nauna na, wala na talagang pag-asa yung mga gusto pa? Yung mga gusto pang mag-file, wala nang chance dahil naunahan sila. Ang issue po ba rito ay unahan lang? Ibig sabihin, unahan mo lang yung mga magpa-file ng kaso. Katulad po nito, halos sabay-sabay naman sila. Ilang araw lang po. Kailan ba nag-file yung unang complainant? Ang tansya nga natin dyan. Mukhang eto po. Sino-sino po ba yung nag-file ng complaint? Yan muna. Alamin po natin, no? Yun po yung gusto kong ikonsulta kasi yun yung pinagtatalunan namin kanina na parang mababaliwala lang tong second na third kung meron na pong first complainant. Ang realization pala natin, ganito po, no? Yung kung ibabatay po last year complaint laban po kay BP Sara, matagal po yung mga pagitan eh. 'Di ba? Halos tumawid pa ng another year. Hindi naman isang taon ng pagitan. Ibig sabihin, kung hindi ako nagkakamali, parang 'di ba, February nga, 'di ba, yung unang complainant, tapos anong buwan na yung ikaapat, tapos yun yung pinasa nila sa Senate, yung ikaapat na complaint. Eto kasi halos araw lang eh. Yun po yung pagkakaiba. So eto po yan. Bakit mayroon pa pong second and third complaint? Okay. There are allegations that the first complaint filed by lawyer Andre De Jesus, may mga allegation po na ito ay tactical move to trigger the 1-year ban. Yan po yung nirereklamo ni Pulong. Yan po yung nirereklamo ni Erese, di ba? Baka tinitrigger lang niya yung 1-year ban para yung kung may magko-complain pa po ng iba, mapawalang bisa na dahil nga doon sa 1-year ban. Okay. Ngayon ang tanong, hindi po ba illegal yung mag-file ng complaint ng sunod-sunod? Okay. So, hindi naman po dahil ang sinasabi po rito ay yung pong magkakaroon lang po ng meron po ritong tinawag no, yung initiated at filed. Multiple impeachment complaints have been filed against President Marcos to ensure accountability before a 1-year ban takes effect. Ayon daw po sa Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, once an impeachment proceeding is initiated, no other complaint can be filed against the same official for 1 year. Ang tanong, nagkaroon na po ba na tawag na po na initiated na? Okay. Ito po ang question dyan, no? Initiated versus filed. So, ang naganap pa lang po sa unang complaint, na-file pa lang po, hindi pa po initiated. Okay. So, ang sinasabi po ng Constitution, ito po, once an impeachment proceeding is initiated. So, dapat hiwalay po yung filed at initiated. Ang tanong, paano po magkakaroon ng yung terminong initiated? Ito po yan. Bago natin po yan, bibitinin ko muna kayo ng konti. Summary po muna, ano po yung mga kinomplaint nila.
So may tatlo na po tayong complaint, no? Para makikita po natin kung may pag-asa pa po yung second at third complaint. At kung sino-sino po yung nag-complaint. Okay, first complaint. Alleged drug addiction, failure to veto and program appropriation, and the unlawful arrest of former President Rodrigo Duterte. Ito po yung kay Attorney De Jesus. Second complaint, Makabayan Black. Cited systemic corruption and patronage, specifically the BBM parametric formula for pork barrel allocations. At dagdag ko pa, dito po sa Makabayan Black impeachment complaint, ay direkta po nilang inaakusahan na si BBM po ay parte ng corruption. Okay, yung third complaint naman po, sila Mike Defensor, dating congressman, si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, dating congressman Jing Paras, at marami pang iba, no? Ito talaga ay matatawag nating pro-Duterte groups. Ito po naman yung kanila naging focus on betrayal of public trust, culpable violation of Constitution, and graft related to budget insertion. So sa tingin po natin, ang pinaka-pabor po sa atin na complaint, ito pong mga, at saka si Topacio pa pala. Si Attorney Yesesio Topacio. Okay, so kung tayo po ang papipiliin, ang pabor po sa atin at mukhang pinag-isipan at mukhang handang-handa, yung pong complaint nila Topacio, Jing Paras, Mike Defensor, at Chavit Singson. Okay, ngayon, eto na po ang katanungan natin. Kasi eto po, eto malinaw na no? Para maliwanag na sa atin, eto ang tanong, yung bang first complaint ay enough na yon para matrigger yung 1-year ban? Kasi meron na eh. Okay. So, dinefine po ng kausap natin na legal expert ang mga sumusunod. Initiated versus filed, no? So, magkaiba po yung initiated at filed. So, ayon po sa Supreme Court 2025 court ruling, the House rules impeachment is only deemed initiated, triggering the 1-year ban once the complaint is referred to the House Committee on Justice. Ibig sabihin, hanggat hindi pa po yan na-refer sa House Committee on Justice, hindi pa po matitrigger yung 1-year ban. Okay. Ikalawa, current status as of now, January 2022, 2026, na-referred na ba sa House Committee on Justice? Okay. The first complaint has been transmitted to the Office of the Speaker but has not yet been formally referred to the committee in plenary session. So wala pa po, hindi pa po na-referred sa House Committee on Justice sa plenary. Sa plenary dapat yan. Sasabihin ng Speaker, may complaint dito, i-refer natin sa House Committee on Justice. Kaya dahil hindi pa po na-refer yan, hindi pa po matatawag na-trigger na yung 1-year ban. At ikatlo, the blocking. Ito problema ng BBM admin eh. Kung tinanggap sana nila, hindi sila maakusahan na tinitechnical nila yung mga nag-file. Ito po, the blocking attempt. On January 22, the House Secretary General's Office reportedly refused to accept the second and third complaints. Citing the official's absence, complainants argue this is a maneuver to ensure only the first weak complaint moves forward the trigger the ban and provide Marcos with a 1 year of immunity. Okay, mga kapatid, sa madaling salita, ngayon pa lang inaakusahan na po nung mga second
nung mga may second complaint at third complaint na minamaniobra po ng opisina ni Cheloy Garafil, sinadya po na hindi tanggapin para ma-refer na ni Faustino D ng speaker yung first complaint at matrigger na yung 1-year ban. Pero mali po sila dun. Kung tinanggap sana nila, mawawala sana yung usapin na yun. Ngayon, katulad ng sinabi ni Mike Defensor, kung ayaw po nilang tanggapin, hindi naman ganito pagkakasabi, pero ito lang po yung naalala kong sinabi niya. Kung hindi po nila tatanggapin to, mapipilitan kaming gumawa ng hakbang, no? Para ipagtanggol naman yung karapatan namin na mag-file ng impeachment complaint. At mukhang lalapit po sila. Siyempre, wala ka ng ibang hakbang eh. Alam mong minamaniobra ng Marcos admin na wag kang matuloy, wag matuloy yung anong tawag diyan, yung impeachment, no? Wag kilalanin yung second at third. Minamaniobra nila na maipasa na ni Speaker D sa Justice Committee, triggered na yung 1 year. Pero syempre, dahil magrereklamo na sa baka ipa-TRO pa ngayon, di ba? Siyempre, papa-TRO mo dahil ginawan nyo sila ng ano eh. Yun po ang palpak yung mga tauhan ng Secretary General. Hindi nyo ni-receive eh. Naka-cover yung media. Sasabihin nila, paanong hindi kami makakahabol? Tinechnical kami, ayaw i-receive. Wala naman po sa kapangyarihan nyo na tanggihan. Dapat nun ni-receive lang. Tinatakan nyo na receive. Mali rin yung diskarte nyo. Ngayon, ite-technical nyo. Uunahan kayo sa Supreme Court. Paano pag nanghingi ng TRO yan? Ha? Na hindi po pwede nyong idirekta kasi may second at third complaint. Ang mangyayari po niyan, pag pare-pareho po yung pinasa sa Committee on Justice, yun po, dun po magkakaroon na usapin. Pwede nilang magkasundo sila, i-combine at isa lang po yung ipapasa, pwede po yun. At pwede rin naman na kilalanin lang ng Justice Committee yung impeachment complaint number 1, ibasura nila yung second at third, pero mas lalaki pa po yung usapin dahil tinetechnical ninyo yung karapatan ng mga tao na mag-file ng complaint, impeachment complaint, tinetechnical ninyo kahit na hindi nabuksan yung nilalaman ng kaso. Pwede pong makarating din ng Supreme Court yan ayon dito mismo kay Mike Defensor. Kaya marami po tayong abangan, no? Abangan po natin kung ano po ang susunod na hakbang ng Makabayan Black at itong identified sa Duterte Group. Ngayon po, usong-uso po, di ba? Ang pinag-uusapan po, ng lahat po ng concern, yung pong papanagutin. Papanagutin yung mga involved dito sa corruption. So dalawa po yung hakbang, no? Yung pong minority, hindi na po natin didiscuss yung minority report Kung gusto nyo po malaman yung minority report, mag-back na lang po kayo sa mga nauna nating video. Busy po ang politika ngayon para panagutin yung mga flood control project, yung mga magnanakaw sa flood control. At busy rin po para papanagutin yung Pangulo ng Pilipinas sa mga di umanong katiwalian sa flood control din po. Ngayon, ito po ang tanong. Ano naman ang ginagawa ng mga, kasi Makabayan Black tsaka yung mga Duterte Group, busy sila sa gusto nilang singilin Singilin si BBM, singilin si Martin. Di ba? Samantala, ano naman po yung ginagawa ng mga dilawan? Abala pa rin kay BP Sara, sila Trillanes,
abala pa rin yung sila Shelo Magno, sila Father Flavi, abala pa rin sa pagdedemanda kay BP Sara. Mahiya naman kayo. Dito, daan-daang bilyon ng pinag-uusapang ninakaw kay BP Sara. Haka-haka nyo lang. Wala naman kayong ebidensya talaga. Pero yung mga leader po ng Dilawan, yung mga totoong leader, sila, ano po ang pinagkakaabalahan? Ito po pinagkakaabalahan nila. Magugulat po kayo. Ayan. Ito po si Kiko at saka si Leni Robredo. Abala po. Yan po. Abala po si Leni Robredo at saka si Kiko Pangilinan sa pagpapakyut. Ayan, ngayon daw 2026, cute pa rin daw sila. Yan po ang mga leader na nagbabalak, nag-reunion sila at nagpakyut. Wala po silang pakialam sa impeachment. Wala po silang pakialam sa mga paniningil, sa mga magnanakaw sa gobyerno. Ang pakialam po nila, ang ginagawa po nila ngayon ay magpakyut. Yan. Yan po ang mga dilawan at kakamping. O mga wala pa rin sa hulog. Busy po ang lahat. Busy po ang lahat sa politika. Aktibong-aktibo. Nag-aaway po sa Senado yung mga minority at majority. Mga sila Ping Lacson at mga minority. Merong clash. Meron pong clash sa House of Representatives. Yung Makabayan Bloc, yung mga pro-Duterte group. Pero po, yung pong tinatagurian po nating mga dilawan at kakamping, dito po sila bida. Dito po sila busy. Sa pagpapakyut, ang cute nyo. Okay, tignan. Yan po ang mga naghangad na maging leader po natin, no? Yang mga nagpapakyut na yan. Mga wala kayong walang pakialam sa nagaganap sa lipunan. Paano magiging leader yan mga yan? Pag yung mga nanalo, nako, yari tayo. Walang mas masahol pa yan sa kasalukuyan. Yan lang mga kapatid. Maraming salamat sa panonood, pakikinig. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating pagkikita-kita. Bukas po ng umaga, yung pong ating radio show dito po sa ating channel. Yung mga episode 2, abangan po ninyo yan. Maganda po yun kasi yun po yung mga hindi natin pinaghahandaan, no? Kwentuang pang-radyo. Abangan nyo po yan. Yung hindi po nakapanood, panoorin nyo po yung episode 1. Nariyan lang po sa mga video natin. Wala pong video. Pang-radyo talaga. Yan lang po mga kapatid at patuloy pa rin po kayo manood sa aming Birada Agila. Paganda ng paganda mga diskusyon. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Padong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Love you all. Bye!